Mga kababayan, hello po at welcome back sa ating channel na #WalkWithLan. Ako si Lan, your go-to host for intellectual deep dives sa Philippine politics na hindi boring, punong-puno ng wit, facts at critical thinking. Ngayon, let's talk about something na talagang nakakaintriga. Si Senador Rodante Marcoleta na parang action hero sa Senate ay binira ng ang acting secretary sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos o PBBM. Bakit acting pa rin sila? Parang pelikula ba ito na walang ending? But seriously, this is a big deal para sa transparency at good governance. Para sa mga kabataan na tulad ninyo na busy sa TikTok at studies at sa mga OFW na nag-overtime abroad pero concerned pa rin sa bayan, ito ay para sa inyo. We will break it down fact-based, walang bias, pero favoring the truth na inihahayag ni Marcoleta. Hit that like button na agad if you're ready for a couple of minutes roller coaster at subscribe kung bago ka rito. Target natin mga kaibigan, 100,000 subscribers. Question of the day, ano sa tingin ninyo? Bakit kaya delayed ang confirmations? Comment down below. Okay, let's set the stage. Ayon sa privilege speech ni Senador Marcoleta noong January 28, 2026, fresh na fresh, mga kaibigan, may 8 key agencies sa gobyerno na pinamumunuan pa rin ng acting secretaries. Hindi ito biro These are core institutions na hawak ang pera, batas at infrastructure ng bayan. Listahan na natin. Office of the Executive Secretary, Department of Finance, Department of Public Works and Highways, Department of Justice, Department of Budget and Management, Department of Environment and Natural Resources, Department of Transportation, Presidential Communications Office. Facts from the GMA News. Si Marcoleta bilang miyembro ng Commission on Appointments, CA, ay nagtatanong bakit pa nire-receive ng CA ang appointment letters mula kay PBBM. Under the 1987 Constitution, kailangan ng presidential nomination at CA confirmation para sa mga ito. Pero ilang buwan na acting pa rin, parang temporary na naging permanent without the checks and balances. Parang relationship status sa Facebook it's complicated. Pero sa gobyerno, this complicates accountability. Para sa mga kabataan, isipin ninyo, if your group project leader is acting lang, walang full commitment, paano magiging successful? Same sa government. At sa mga OFW, alam ninyo, ang hirap ng walang stable leadership, parang remittance na delayed. Stay tuned susunod ang deep dive sa bakit pabor tayo kay Marcoleta. Ano ang isang agency na affected? Poll in comment section. Ngayon let's give credit where it's due. Si Senador Rodante Marcoleta ay hindi bagong mukha sa laban para sa transparency. Remember his role sa Blue Ribbon Committee hearings on the flood control scandals? Noong 2025, siya ang chairperson na nag-expose ng ghost project sa DPWH. Yung billions na nawawala sa hangin literally sa baha. Ayon sa Wikipedia at Senate records, 60 flood control projects ang iniimbestigahan bilang potential ghost. At si Marcoleta ang nangunguna sa pagkwestiyon ng contractors tulad ng Diskaya family. O bakit pabor tayo sa kanya? Dahil siya ay critical thinker Hindi lang sumisigaw pero nagpo-point out ng constitutional issues. Sa kanyang speech, sinabi niya, why are the key cabinet members allowed to exercise full powers while never being presented before the Commission on Appointments? This turns temporary designations into a tool of permanent power. Boom! That's intellectual firepower. Walang illegal sa acting secretaries per se. Pero kapag prolong, it erodes public trust. Parang si Marcoleta, ang Sherlock Holmes ng Senate, naghahanap ng clues sa delays. Para sa mga kabataan, he's like that prof na strict pero fair, pushing for better governance. So OFW, sisipin ninyo, kung acting lang ang head ng DFA o DOLE, paano ang inyong concerns abroad? Marcoleta is fighting for real accountability. Mula sa ABS-CBN News, ilang senador ang sumang-ayon, calling it dangerous when acting becomes permanent. Engaging tip if you are still here at 25 minutes, you are a true politics buff. Share this video sa group chats ninyo. Okay, bakit kailangan nating i-criticize si PBBM dito?
not personal but fact-based. Sa kanyang administrasyon, may history ng cabinet instability. Facts from Rappler at ABS-CBN. Noong May 2025, after midterms, nag-call siya ng mass courtesy resignations sa buong cabinet. Tinawag na bold reset. Pero critics say it's a sign of underperformance. 3 sekretaris ang nag-resign, including energy at education heads. Ngayon, with 8 acting secretaries, it raises questions. Bakit hindi confident na isubmit sa CEA? Ayon kay Marcoleta, if may confidence, bakit withhold? Linked to broader issues. Yung DPWH under acting secretary ay nasa gitna ng flood scandal. 100 bilyong piso sa 15 contractors lang with allegations of monopolies at ghost projects. From Wikipedia, corruption stifles growth at ito'y under PBBM watch. Parang Netflix series sa House of Cards, 2. Many acting roles, walang stable plot. Para sa mga kabataan, this affects your future. Unstable cabinet means unstable economy, jobs, at education. Excuse me po. So OFWs, delayed projects mean delayed remittances impact. Is this good governance? The facts say no. But hey, fair is fair. PBBM denies involvement in other scandals, pero the delays speak volumes. Halfway na tayo mga kaibigan. Kung na-engross ka, like and comment your thoughts on PBBM's leadership. Ano ang epekto nito sa bayan? It undermines the Constitution. CA is there for scrutiny to prevent cronyism. Sa 2022 pa, 12 secretaries bypass by CA per GMA News. Ngayon, ulit, pattern ba ito? This teaches us about checks and balances. Hindi dapat one-man show ang gobyerno. Parang group chat na walang admin. Chaos, So OFWs affects remittances, visas at welfare programs under acting heads. With finance at budget acting, paano ang fiscal policies amid inflation? Imagine ninyo Philippines with confirmed competent leaders, less scandals, more progress. Marcoleta's call is a wake up for that. Okay, time for your voices Ay nako, basahin ko some comments from previous videos. Halimbawa, bakit acting pa rin? Sagot based on facts, delays in submission. Hypothetical lang is Marcoleta biased? No, he's consistent sa anti-corruption stance. Agree ka ba kay Marcoleta? Yes or no in comment section. Share ko yung meme about acting like everything's fine. Para sa mga OFWs, ano ang impact sa inyo? Okay mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay, behind the scenes, early access at polls. To sum it up, si Marcoleta ay tamang nagtaas ng alarm, favoring good governance over status quo. PBBM's cabinet needs fixing para sa bayan. Stay informed, mga kaibigan. Next episode natin, more on flood scandals. Like, share, subscribe. See you sa comment section. Salamat sa pag-stay ng ilang mga minuto. You are legends. #WalkWithLan out.